Harry Roque, nababaliw na yata. Kung hindi siya nagsasayaw ng kanyang dance craze daw, nagbabanta naman siya sa ating presidente. Hindi na po alam ni Harry Roque kung anong gagawin niya. Medyo malapit ng takasan ng bait itong si Harry Roque. Abay, ikaw ba naman ang hindi makauwi ng Pilipinas? Sinisisi mo ang gobyerno, si President Bongbong Marcos, samantalang ikaw, you brought that to yourself. Pwedeng-pwede ka namang hindi magtago, nag-stay ka na lang sana sa Pilipinas, inarap mo yung iyong kaso, baka lumabas ka pang hero sa mga DDS. Hindi. Kunwari ka pang ang tapang-tapang mo, yung pala, magba-backdoor exit ka lang para magtago. Sabagay, mas magandang nandiyan ka. Lahat ng gusto mo, lahat ng galit mo, lahat ng pang-aasar mo, lahat ng dance craze mo o dance step mo, pwede mong gawin dyan. Kasi kung dito nyo ginagawa yung ginagawa nyo ni Maharlika, ewan ko lang kung saan kayo damputin. Kasi tungkol po ito sa kanilang dance craze. Yung daw sikat na sayaw nila ni Maharlika. Although wala naman tayong nakikita sumasayaw niyan dito sa Pilipinas, sila lang, silang kakapiranggot na nasa abroad. Yun, ang tatapang ng loob nyo. Akala nyo naman nakakatuwa kayo, nakakaawa kayo. Kasi niloloko nyo na lang yung sarili ninyo dahil alam nyo na walang katotohanan niyang ibinibintang nyo kay President Bongbong Marcos na bangag. O nakita nyo, anong nangyari dun sa nagpasimuno ng bangag issue na yan? Nandun sa dahig, naghihintay ng paglilitis. Tapos ngayon, puro paawa kayo. Nung kayo ang nakaupo sa pwesto, wala kayong pakundangan sa human rights. Wala kayong pakundangan sa pagpatay. Dahil lahat po yan ay inamin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, paano kayo aasa na mapapauwi si Digong? Well, malay ninyo, mag-grant nga yung kanyang interim release. Pero hindi po sa Pilipinas, ha? Yung mga DDS, huwag kayong masyadong nagpapauto. Kung sakaling mabigyan man ng interim release si Digong, hindi po sa Pilipinas. Although hanggang ngayon, wala pa pong gustong umako at tumanggap kay Digong kung sakaling siya man ay bigyan ng interim release. So balik tayo dun sa dance craze ni Harry Roque. Sabi niya kasi, taos puso po akong nagpapasalamat dahil nagustuhan ninyo ang sikat na bangag ni Butod dance craze na nag-umpisa bilang katuwaan lamang. Masyado namang bilib sa sarili itong si Harry Roque. Paano naging sikat yung sayaw ninyo? Kayo lang naman nagsumasayaw niyan. Paulit-ulit na lang kayo ni Maharlika. Akala nyo magba-viral yan. Akala nyo magiging dance craze yan. Napuputok sa buong mundo at isasayaw ng mga DDS. Wala naman tayong nakikita. Ang nakikita lang natin na sumasayaw niyan ay si Maharlika at si Harry Roque. In fact, kakasayaw nga ni Harry Roque, nagmumukha na siyang baliw. O hindi ba? Nababaliw na talaga si Harry Roque. Sa bagay, consolation niya na lang yun. Yung paniwalain yung sarili niya na yung kanilang sayaw ay sikat na daw. Samantalang pag napapanood kayo ng taong bayan, ikinahihiya kayo at naaawa na lang sa inyo. So kung hindi sumasayaw itong si Harry Roque nung kanyang dance craze, siya naman ay galit na galit. Senyales ng mga nababaliw na tao. Sabi niya kasi, as soon as Marcos is gone, I am back on day 1. And sana this time around, we make them pay for all their offenses. Bago mangyari yan, Harry Roque, ikaw at ang mga katulad mong may atraso sa ating bayan ang unang kailangan magbayad ng inyong mga pagkakautang sa bansang ito. Para bang sigurado kang pag natapos ang termino ni President Bongbong Marcos, kayo na ang mamamayani, na si Sara Duterte na ang magiging presidente. Suntok sa buwan ng iniisip mo, Harry Roque. Kung noon, oo, mataas pa ang ratings ni Sara Duterte. Yan ay noong 2022. Ngayon, sino ang maniniwala sa inyo na ganun pa rin kataas ang tiwala ng taong bayan kay Sara Duterte? Hindi ba naglabas kayo ng kunwarian na survey na frontrunner pa rin itong si Sara Duterte? Paano magkakaganon? Majority, and I say super majority ng mga Pilipino gustong makitang harapin ni Sara Duterte ang kanyang impeachment trial.
Pero wag mo nang hintayin na matapos ang termino ni PBBM sa 2028. Ngayon pa lang, hindi ba matapang ka? Umuwi ka ng Pilipinas. Dito mo ilabas ang galit mo. Dito mo ilabas yung dance craze mo. Dito mo ilabas lahat ng sama ng loob mo. Pero sigurado, hindi mo gagawin. Kasi takot ka. Kasi duwag ka. Hanggang salita ka lang. Alam nyo kasi mga putak ng putak, hanggang salita lang po yung mga yan. Wala pong mga lakas ng loob yan na harapin ang kanilang mga multo. Gagawa-gawa kayo ng anomalya, tapos tatakbo kayo, tapos pagtakbo ninyo, isisisi ninyo sa gobyerno. So kung gusto mo ng hustisya, Harry Roque, dapat umpisahan mo sa sarili mo. Sinasabi ninyo na dapat dito litisin si former president, magpakita ka ng ehemplo. Umuwi ka rito at harapin mo ang ating hustisya. Para pag ikaw ay nahatulan at nakulong na, ayun, pwede mo nang sabihin na gumagana ang ating justice system. Kaya hindi mo na kailangan pang hintayin na matapos ang termino ni PBBM. Bumalik ka na ng Pilipinas at ipakita mo ang tapang mo. At hindi pa dyan nakontento si Harry Roque, ha? Meron po siyang pagbabanta sa ating Presidenteng Bongbong Marcos. Ito pong pagbabanta ni Harry Roque ay nag-ugat sa sinabi ng asawa o dating asawa ni Digong nung sinagot niya sa isang interview kung kamusta na si former president. Sabi niya, he is okay, but he is so thin. Okay siya, pero ang payat-payat na niya. Butot, balat na. Skin and bones na nga daw itong si former president. So nung narinig ni Harry Roque yan, nagsiklab sa galit si Roque at nagbanta sa ating presidente. Pero hoy, Junior, dahil sa ginawa mong pangingid na papapunta sa kanya, magtatagal pa kayo? Magdasal ka na tumaba muli si Tatay Digong dahil pag siya'y patuloy na pumayat at may mangyari sa kanya, tapos na ang inyong pamilya. Kung nung una, kayo'y nakapunta pa ng Hawaii, baka hindi na kayo makaalis ng Pilipinas at magharumintado na ang Pilipino. Hindi ko sinasabi na gawin yan ng ating mga kapwa Pilipino. Pero hindi po imposible yan. Nakabatuhin na kayo ng mga taong bayan pag minangyari kay Tatay Digong dito sa Dahig. Pag minangyari, pangungot yan sa inyong lahat at sa mga henerasyon na darating ng Marcos. Hindi kayo patatawarin ng sambayan ng Pilipino. Pinagpipilitan niya na kinidnap or pinakidnap ni President Bongbong Marcos si Digong. At magdasal na si BBM na walang mangyaring masama kay former president sa Dahig. Dahil kung may mangyari kay former president ay tapos na ang pamilyang Marcos. Na kung dati ay nakalipad pa ng Hawaii ang pamilya Marcos, ngayon daw hindi na sila makakaalis ng Pilipinas dahil maghuhuramintado daw ang mga Pilipino. At hindi daw imposible na batuhin ang pamilyang Marcos ng taong bayan. O kita nyo, kapag sila ang gagamit ng salitang taong bayan, akala mo napakadami nila. Pero kapag ang kabilang side, itong side ng pro-government, ang magsabi ng taong bayan, wag daw nila lahat ang taong bayan. Ganyan kung mag-isip ang mga DDS. Bangungot daw ang aabutin ni President Bongbong Marcos. Si BBM nga ba ang babangungutin o kayo ang binabangungot sa ngayon? Hindi tulad sa totoong buhay kapag kayo ay binangungot sa inyong pagtulog, isang click lang magigising na kayo. Itong nangyayari sa kampo ng mga Duterte, isama nyo na dyan si Harry Roque, ay isang malatelenovelang bangungot. Ganun po katagal. At kung inaasahan ni Harry Roque na magpi-people power ang mga DDS dito, di dapat noong pang hinuli si Rodrigo Duterte at dinala sa Dahig, dapat the next day pa lang nag-people power na ang mga DDS. Bakit hanggang ngayon wala pa nagpi-people power? Dahil ang katotohanan dyan, tanggapin nyo man o hindi, ay kokonti na lang kayo. At yung sinasabi nyo at ibinibintang kay President Bongbong Marcos na ipinakidnap si Digong, sinong napaniwala ninyo? Hindi ba kayo-kayo lang? Dahil sabi nga dito sa nabasa ko, no world leader or organization has ever condemned Duterte's detention at The Hague, perhaps because they were convinced he indeed killed his own people.
Even China did not directly oppose his arrest by ICC. And now, no country has yet to show willingness to host him if given interim release. Perhaps the world has abandoned the evil man. God bless our nation. Tama itong pinost ni Juliet S. Santos. Kung totoo may pagkakamali ang gobyerno ni President Bongbong Marcos sa nangyaring pagkakadetine o pagkakaaresto kay Digong, bakit nga naman may isang world leader or organisasyon ang kumundena sa ginawa ng gobyerno natin? Sino lang ba ang pumuputak dito? Sila Amy Marcos na nagpa-Senate investigation pa? Na alam mo kung ano ang kanyang pakay sa investigasyon na yan? At ngayon, gustong isubmit ni Mr. Kaufman o yung attorney ni Digong yung Senate Committee investigation ni Amy Marcos at umaasa na yung committee report na yon ay makakatulong para mabigyan ng interim release si former president. Okay lang Mr. Kaufman, gawin mo na lahat ng gusto mong gawin. Pero malapit na ang September, 2 buwan na lang. Pero kung mapapansin niyo, lahat ng request ng kampo ni Duterte ay nare-reject po ng ICC. At kahit na nga ang China ay hindi nagpakita ng opposition sa pagkakadakip kay Digong. At hindi nga ba, hanggang ngayon, wala pang bansa ang pumapayag maging host country ni Rodrigo Duterte kung sakaling siya ay mabigyan ng interim release. Dahil kumbinsido ang buong mundo that Duterte indeed killed his own people. Hindi naman na kailangan pagdudahan yan dahil si Digong na mismo ang umamin. Nakasalanan niya yung EJK na marami na siyang napatay. So itong mga akusasyon kay Digong ay totoo. Nanggaling mismo sa bibig ng salarin. Pero itong mga DDS, sasabihin nila, joke lang yun. Palabiro lang daw talaga ang tatay nila. So ang karamihan naman sa ating mga kababayan, imbis na maawa sa sinabi ni Elizabeth Zimmerman, na butot balat na daw si Digong, may mga nagko-comment pa, na butot balat na lang daw si Digong sa kulungan, buti nga siya, may balat pa. Ang mga pinatay sa EJK, puro buto na lang sila ngayon. Yan naman ang banat ni Pebbles Talacaera. Kaya alam nyo, awang-awa ako sa mga DDS, na kahit nakitang-kita na ang mga ebidensya dahil si Digong mismo ang umamin, ang dami pa nilang mga paliwanag, mga alibay, mga pagtatakip sa kasalanan ni Digong. Totoo nga ba na kapag DDS, wala na sa tamang pag-iisip? Panoorin po natin itong short clip na to. Suki, utak, bili ka na. Di ko kailangan yan, DDS ako. So sa mga nangyayari ngayon, gusto ko na ring maniwala na marami sa mga DDS ang kailangan ng bumili ng utak.